Planong ideklarang terorista dito sa Pilipinas ang grupong Hamas. Kasabay niyan, kinumpirma na ng Department of Foreign Affairs na may ikatlo ng Pinoy na namatay sa giyera sa Israel. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa ikapitong araw ng digmaan ng Israel at Hamas, umakyat na sa 3 ang bilang ng mga Pilipinong nasawi sa giyera. Ang ikatlong biktima, nakumpirma ang pagkakakilanlan gamit ang DNA test. A 49-year-old woman from Negros Occidental. Her family is aware, the president is aware. And the Philippine government, of course, is working, with a family that... Hindi nagbigay ng pangalan ng Department of Foreign Affairs sa ikatlong babaeng nasawi. Pero ang OFW na si Aileen Villarin Alacre na nasa Kuwait, nagpost ng kanilang pighati sa umano'y pagkamatay ng kapatid nilang caregiver sa Israel na si Loretta o Lori. Hindi raw nila matanggap ang sinapit niya sa gitna ng giyera. Kwento ni Aileen sa News 5, huli niyang nakausap ang kapatid noong Biyernes. Noong Sabado, sinundo raw si Lori ng kanyang nobyo para pumunta sa isang music festival. Nang magsimula na ang pag-atake, sinubukan niyang tawagan si Lori pero hindi na makontak. October 8 nang mag-post sa social media ang Israeli employer na si Noam Solomon. Siya ang amo ng Pinay caregiver na si Loretta o Lori. Nagpapasaklolo siyang hanapin si Lori na 6 years nang nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Huli niyang nakita ang Pinay sa Nativot at Ashkelon kasama ang kanyang partner. Bukod sa 3 Pinoy na nasawi, 3 pa ang hinahanap hanggang ngayon. We are talking to other governments kasi baka dinala sa iba't ibang bansa. So we're talking to governments in the region kasi hopefully either they're just hiding, ayaw magpakita or what, or if they were hostages, they're somewhere, if not in Israel, somewhere, maybe in Gaza, or brought to another country, and we're talking to governments in the region. Umakyat na rin sa 72 sa higit 130 Pinoy sa Gaza Strip ang gusto nang makabalik sa Pilipinas. Ang problema, hindi pa sila mailikas. Sarado pa rin kasi hanggang ngayon ang lahat ng border. Kahit magbukas daw ng humanitarian corridor, maaaring maghintay sila magdamag sa border para ayusin ang mga dokumento. Naghahanda na raw ang ating embahada anumang oras na magbukas ito. Yun nga lang, hindi tiyak kung maisasama ng mga lilikas na Pinoy ang mga asawa nilang Palestino. Bunsod ng pagkamatay ng ating mga kababayan at iba pang dayuhan, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na balak ng Pilipinas na ideklarang terorista ang Hamas. Kinukundina rin niya ang karahasan ng Hamas sa Israel at mga residente nito. Si Defense Secretary Gibo Teodoro naman, sinabing naghahanda na ang Pilipinas sa mga posibleng spillover o katulad na pag-atake. We're monitoring possible spillover or copycat effects, no? Pero ngayon wala pa kami nakikita. As much as possible, pinagre-ready natin. No? But it also needs, kailangan vigilant din ng communities natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.